Ayan, isang magandang hapon po muli sa ating mga taga-subaybay dito sa Kartada 4 TV sa ating programa Kaalaman at Kamalayan ng 4th Regional Community Defense Group. At mga kababayan, nandito na naman po tayo upang tumalakay ng mga mahalagang usapin patungkol po sa kaligtasan at kapayapaan ng ating bansa. Ano po? So, para po sa ating mga viewers, pwede po tayong mag-iwan ng katanungan at mga suggestion sa ating comment section at babasahin po natin yan at sasagutin din po sa abot po ng ating mga kaya pagkatapos po ng ating programa o ng ating talakayan. Subalit bago po tayo muling magsimula ay hayaan niyo po muna magpakilala ko muli para sa ating mga bagong viewers. Ano po? Ako po si ang inyong kapatid, ang inyong kasama, ang inyong lingkod, si Ka Diego Moreno at isang dating rebelde po na nagbalik loob sa ating pamahalang gobyerno na kasalukuyan pong tumutulong sa advokasya ng ating pamahalaan para matugunan po o mawakasan ang insurhensiya sa ating bansa. Dulot po ng mga makakaluwang grupo na CPP, NPA, NDF. At sa araw na ito po, sa hapong pong ito, ay meron po tayong mga mahalagang bagay na naman po na tatalakayin na regarding po sa mga makakaliwang grupo, sa mga ginawa na naman ng mga makakaliwang grupong ito. Una po, meron po tayo ditong pahayag mula sa pagkakaisa tungo sa tamang direksyon o yung pagtupad federation na kung saan po ito ay kasapian ng mga dating rebelde na nagbalik loob po sa ating pamahalaan. Ito po ay pagtupad Calabarzon. Ibig sabihin po ito ay Regional Federation ng mga FR dito sa rehiyon ng 4A. Ano po? So, alert statement. Mariing kinukundina ang ginagawang kawalan ng respeto at pagsuway ng mga kasapi ng karapatan, Rizal at karapatan ng Gitnang Luzon sa itinayong checkpoint ng mga kasundaluhan sa halip na sumunod sa itinakdang proseso ng seguridad ay tuloy-tuloy po nilang pinatakbo ang kanilang mga sasakyan. O ibig sabihin po hindi po nila hinintuan yung ginawang pag-checkpoint ng ating mga kasundaluhan na halos makasagasa ng dalawang Capco Active Auxiliary yung KAA at isang sundalo o isang enlisted na sundalo po dahilan upang sila po ay makalusot sa checkpoint. O ito po mga taga isang kabulastugan na naman at walang karespeto sa batas itong karapatan na kung saan ay binaliwala nila yung mga otoridad para mag-conduct ng kanilang duties, ng kanilang trabaho para sa kapayapaan po para sa kaligtasan ng mamamayan. Bagkos ay pinaharurot nila yung kanilang sasakyan at pilit nilang inilusot yung kanilang sasakyan. At ito nga po, nagdulot pa ng kamuntikang pagkakasagasa ng ating dalawang Kapgu at saka ng isang tropa nating sundalo, yung enlisted personnel. So, ito po ay malinaw, malinaw na sila ay tunay na gumagawa ng illegal na aktibidad, Dahil kung sila po ay walang itinatago, kung sila ay mabuti ang hangarin, kung talagang karapatan ng mamamayang Pilipino ang kanilang sinusulong, bakit sila tatakas sa mga ganyang checkpoint, Na kung saan naman po ay ito naman pong mga kasunduluhan natin ay ginagampanan lamang ang kanilang tungkulin na mapanatili yung seguridad ng mamamayan, So ito po mga kababayan, malinaw na sila ay may tinatago at mayroong illegal na aktibidad na gagawin. Muling ito po ay muling nagpapatunay na ang pangyayaring ito ay tunay na pagkatao ng mga ganitong grupo na matagal na pong nakakubli sa likod ng mga issue ng karapatang pantao. So yun po lagi yung binabanggit nila, na sila daw ay tagapagtanggol ng karapatan ng bawat mamamayang Pilipino. Nagtatago po sila sa mga salasalitang karapatang pantao. Ngunit yung batas na meron po tayo sa ating gobyerno, simpleng checkpoint lamang po ito, na pagsiguro lamang ng ating mga kasunduluhan para doon sa kaligtasan ng ating mamamayan. Pero hindi pa nila masunod, bali gigilid lang naman sila po, hindi po ba? Usually sa mga checkpoint, gigilid lang tayo para checkin ng ating mga kapulisan o kasunduluhan.
kung meron ba tayong mga violation, pero bagko sila ay tumakbo, ano, sila hinarurot nila ang kanilang sasakyan at binaliwala nila, madalit sabi po, ano, binaliwala nila yung batas na meron po tayo, lalong-lalo na po yung otoridad ng yung authority ng ating mga kasundaluhan. Isang pambabastos po 'yan, ano, sa ating mga uniform personnel, sa ating mga kasundaluhan na ang nais lamang naman ay masiguro yung kaligtasan ng ating mga kababayan. So, upang itago ang kanilang ugnayan sa mga armadong terorista. Totoo po ito, ano? Ang karapatan po ay sadyang mayroong kaugnayan. Isa na nga po itong patunay na ito, ano? Dahil sa kanilang paghahabol doon sa isang bangkay ng isang NPA na nasawi sa Bulacan, ano po, na si Kaboyong, ay sila ay lumabag sa simpleng batas lang. Paano ngayon nila may papaliwanag yan sa sambayan ng Pilipino? Na sila ay makatao, na sila ay makatarungan, na sila ay magtatanggol ng karapatan ng mamamayang Pilipino kung yung simpleng batas, simpleng checkpoint, tinakbuhan nila at muntikan pa silang makadisgrasya. Buti na lamang po at hindi napaano yung ating mga kasundaluhan, ano po. Kung nasagasaan nyo po yung ating mga kaadon, alam nyo naman po, siguro hindi nyo alam, ano, mga taga-karapatan kayo, na ang ating mga kapgo po o ang ating mga kaa ay wala pong masyadong yan po ay voluntaryo, ano? Voluntaryo po ang kanilang pagsisilbi sa bayan. At tanging purong paglilingkod. Kung nasagasaan nyo po yan, talagang nasaan yung inyong nasaan ang inyong muka, ano po? Ordinaryong mamamayan din lamang po ang ating mga kapgo na gustong magsilbi sa ating bayan. Ano po? So, kung ating babalikan, sinabi ng Karapatan Rizal na sila raw ay walang koneksyon sa CPP-NPA. Ngunit ang katotohanan ay kabaligtaran. Opo, no? Matapos mapatay sa lehitimong engkwentro si Jordan Mopon alias Kaboyong. So ito na nga po yung sinasabi natin, ano? Si Kaboyong po ay isa sa mataas na miyembro ng NPA na nanggaling po yan dito sa Calabarzon na napunta lamang po sa ibang lugar, ano? Isang platoon leader ng KLG Narciso, SRMA 4A, STRPC ng NPA. Malinaw na nakikita ang koneksyon ng kanilang mga pangalan at galaw. Bukod dito, ang chairperson ng Karapatan Rizal na si Sara Rapisosa ay namataan sa sitio St. Joseph, Barangay San Jose, Antipolo City, isang lugar na kinilala bilang presensya ng mga leader ng NPA. At ang ganitong paglabas at pakikipag-ugnayan ay malinaw na ebidensya ng pakikipagsagbuatan ng sa mga teroristang grupo. So ito po sa hanay po ng aming kahanay po namin mga dating rebelde na nagbalik loob po sa ating pamahalaan ay malinaw po yan sa amin. At bukas po, mulat po ang aming mata dyan, ano, na itong mga front organization na ito ay palihim talagang mayroong kaugnayan sa CPP, NPA, NDF. Siyempre, para hindi masira ang kanilang imahe sa taong bayan dahil hindi naman magtatagumpay ang revolusyon, ang digma ang bayan kung hindi lalahukan ng mamamayang Pilipino, ayaw nilang masira ang kanilang imahe sa mamamayang Pilipino o sa sambayan ng Pilipino, ano po. Kaya pilit nilang itinatanggihan na sila ay kaanib o taga-suporta ng CPP, NPA, NDF. Bagkus, binubulag nila ang mamamayang Pilipino na sila ay tagapagtanggol ng mamamayan, sila ay kakampi ng mga maritang mamamayan. Ngunit sa likod po nito, ang katotohanan po ay sila yung mga nagre-recruit sa ating mga kabataan, sa ating mga manggagawa, sa ating magsasaka, sa ating kababaihan, at sa lahat po ng sektor ng ating lipunan. Sila po yung mga nagmimistulang puting tupa. Ano po, pag nakaharap. Pero po sa pailalim po niyan, sila po ay may mga sungay na demonyong naghahasik po ng karahasan at lagim sa ating mga kawawang kababayan. So ano po, kami po sa pagtupad Region 4A, ang federasyon po ng mga FR dito sa Region 4A ay mariing kinukundin na po ang kabulustugang ginawa
ng Karapatan sa Ordinary Tagalog. Ano po? So ito pa po yung pahayag po, ikalawang pahayag po ng Federasyon ng mga Friend Rescued. Ano po? Pahayag ng Pagtupad Federation, Region 4A. Ang Pagtupad Federation, Region 4A, Rizal ay mahigpit na nananawagan ng investigasyon at aksyon kaugnay ng ginawang pagpasok ni Congressman Franz Castro at ng kanyang grupo sa komunidad ng mga katutubong dumagat sa Sitio Nayon, Barangay Santa Ines, Tanay Rizal. Isa pa po ito, ito kung matatandaan po natin, itong si Franz Castro, congressman, dating congressman, sa pagkakaalam ko na po ngayon, ay isang representative ng isang front organization ng CPP and PNDF sa Kongreso, At siguro ay merong tasking na ibinigay ang CPP na pasukin ang isang komunidad ng mga indigenous people, ng mga katutubo sa Sitio Nayon, Barangay Santa Ines, Tanay Rizal. Ito po, pakinggan natin yung pahayag ng Pagtupad Federation. Batay sa impormasyon mula sa mga residente, ang grupo ay pumasok sa lugar ng walang koordinasyon o pahintulot mula sa municipal government ng Tanay at sa mga opisyal ng Barangay Santa Ines. Di po ba? Kitang-kita po natin yung kanilang mga paglabag sa batas. Nasaan ngayon yung sinasabi nilang sila'y tagapagtanggol ng karapatan? Makatarungan at makatao sila. Di po ba? Nilalabag nila yung mismong ating batas. Niyuyurakan nila, sinasampal nila sa muka. Yung mga nakaupong opisyal natin, yung ating mga local government, patulad na lamang po nito, ni hindi pala nagpaalam sa municipal government, ni hindi man lang nagpaalam sa barangay. So, malinaw na pambabastos ito sa municipal mayor at saka sa kapitan ng barangay. At hindi lamang po yun, doon pa sa mga ibang elected official natin sa LGU. So, ito si Franz Castro na tulingang congressman, ay hindi marunong tumingin sa batas. At sige po, pakinggan po natin ito. Habang nasa lugar, sila ay umano'y nagsasagawa ng aktibidad na may layuning mag-recruit sa mga kabataan o kabataang katutubong dumagat upang maging kasapi ng CPP-NPA, isang kilusan na itinuturing po na terorista sa ating bansa. So malinaw po yan, Kung natatandaan po natin, ito si Franz Castro ay nakasuhan na po ito dati, nung siya ay nagdala ng mga kabataan sa isang lugar na hindi ko lang masyadong matandaan, pero nakita ko po yung kanyang post na siya ay naaresto bilang pag-kidnap do sa mga bata, Ang katotohanan po niyan ay sila talaga yung nagre-recruit, Sila yung nagre-recruit ng mga kabataan at dinadala nila, pinapa-immersion nila sa mga liblib na lugar, katulad na lamang po nitong isang pahayag ng Pagtupad Federation, Doon sila nagsasagawa. Ngayon, nagkataon na ang taong bayan, o hindi lang nagkataon, ngayon po ay mulat na ang taong bayan, sa kanilang mga pandilindang. At nagpapasalamat po kami sa ating mga kababayan na kinukundina natin yung mga front organization na ito at yung ilang mga individual na nagsasagawa po para suportahan ang armadong pakikibaka. So ito po ay yung pagpunta nila dito, nakasisigurado kaming mga Friend Rescued, mga FR, ay mag-i-immerse, batay po dun sa aking nabasang pahayag nung kapitan ng Santa Ines, ng Barangay Santa Ines, ay iilan lamang silang pumunta ron, parang humigit kumulang nasa 10 katao lang sila, ngunit ang binanggit nila natitira daw doon o yung mamamalagi doon sa kanilang daycare center ay mga nasa 6 na po. So ibig sabihin, sila ay umunan lang doon para isettle yung lugar at sa kanila dadalhin yung mga kabataang na-recruit nila doon. At doon po nila bibigyan ng pag-aaral. At kung sakali po, dahil malapit na po ang anibersaryo ng partido, sa December 26 na po yan,
ika-58 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas, ayan po ay panahon ng akyatan. Ano po, kailangan magpakit ng mga kadre na nandito, kailangan silang magpakit ng mga kabataan, ng mga manggagawa, para po sa anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas. At itong mga panahon po ito, itong mga panahong ito, ay puspusan na po ang kanilang pag-uorganisa. Puspusan na ang kanilang pag-recruit sa mga kabataan, sa mga manggagawa, para pagdating po ng mga by November or first week ng December ay meron na po silang mapapaakyat. Ano po, ganun yun yung nangyari sa amin dati, ano? Puspusan na yung basta sumapit ang bare months, yan ay puspusan ng pag-organisa para meron na pong maipadala sa taas sa hukbo, ano po, sa NPA. At kapag nadala na doon yung ating mga kabataan, yung mga manggagawa, ay doon na po magdidesisyon yung ating mga kabataan o yung mga manggagawa kung sila ay magpo-full time NPA. At ang masakit po, yung mga nagdidesisyon na nag-full time ng NPA ay doon na po nawawakasan ang kanilang buhay. Nakawawa naman po, ano, at nalinlang din lamang po ang ating mga kabataan, ang ating mga magsasaka, ang ating mga manggagawa hanggang sa nabawian po ng buhay sa kabundukan, ano. So, bukod dito, ang grupo ay pumasok sa daycare center. Ito na po yung binabanggit ko kanina, ng Barangay Santa Ines nang walang pahintulot mula sa MSWD o Municipal Social Welfare and Development. Opo, malaking paglabag talaga to. Parang wala na silang kinikilalang gobyerno. Ayon sa mga saksi, sinira nila ang padlock ng pintuan ng nasabing pasilidad upang makapasok. Trespassing po ito na malinaw na paglabag sa karapatan ng lokal na pamahalaan at sa batas na pumuprotekta o nagpoprotekta sa mga pasilidad ng gobyerno. Parang siga po pala, no? Parang siga yung datingan ni Franz Castro dito. Talagang hinira nila yung mga padlock nung nasabing pasilidad, ng daycare center para sila ay makapasok doon sa loob nang wala man lang pahintulot sa MSWD. Ano po? So talagang parang nangyayari, parang hinahamon ni Franz Castro yung local government dyan sa Tanay Rizal. Ano po? Grabing ginawa ni Franz Castro dito. Parang pinapalabas niya na walang kakayanan, ano? Yung ating mga nakaupo dyan. Dahil basta na lang niyang pinasok yung isang lugar nang walang pahintulot, na walang paalam. Ano po, parang sa pananaw ko po, ano, parang kinakaya-kaya niya lang. Which is talagang napakamali po, ano. Mamulat tayo mga kasama, tayo mga kababayan, ano. At kitang-kita natin, yan po ba yung sinasabi natin na magtatanggol ng karapatan ng mamamayang Pilipino? Yan ba yung mga organisasyon na paniniwalaan natin na ipagtatanggol yung karapatan ng mga kabataan? Ano po? So, mag-isip po tayo mga kababayan. Huwag na po tayo magpalinlang sa mga yan. Dahil kung nais nilang ipagtanggol ang karapatan at kagalingan ng mamamayang Pilipino, dapat matuto muna silang sumunod sa mga simpleng batas ng ating pamahalaan. Hindi po ba? So ayan, sige na po at alam na po natin, kitang-kita na po natin at lumalabas unti-unti yung kanilang mga tunay na kulay. Ano po, yung kanilang tunay na layunin. So mga kababayan, magaling naman. Magaling at ginawa nila yan para sila malantad yung kanilang tunay na kulay sa sambayan ng Pilipino. Ano po? At dapat makasuhan yung mga yan. Ano po, lalong-lalo na yung mga nanira ng gamit ng gobyerno, yung muntika ng makasagasa ng mga sundalo, yung mga taga-karapatan na yan, dapat panagutin sa batas yan. Ano po? So, yan po. Dako tayo sa susunod na topic po natin, sa ating ikatlong topic. Ano po? Ito naman po ay patungkol sa 4 na miyembro ng NPA na sumuko po. 15 CPP NPA supporters ay binawi ang suporta sa Armadong Kilusan sa Camarines Norte po. Ano? Cap Guillermo Nacar, Lucena City. Pinalakpakan po ng Southern Luzon Command o SOLCOM, Armed Forces of the Philippines, ang pagsuko ng 4 na miyembro ng NPA na kinilalang sila Elmer Toledo Barsaga alias Willie at Virgilio David del Castillo
kapwa membro ng sangay ng partido sa lokalidad o yung SPL po. Gayon din ang mga membro ng Milisyang Bayan na si alias Iliano Magno at alias Ivan Conmigo. So, isang magandang balita po ito na meron na naman po tayong kapatid na nagbalik loob sa ating pamahalang gobyerno at ito po ay makatutuwang po natin sa pagtapos ng insurhensiya dulot ng CPP-NPA po ano at makatutulong natin sa pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa ating bansang Pilipinas. So dagdag pa po na may kabuuhang 15 taga-suporta ng NPA ang formal na binawi ang kanilang suporta sa CPP-NPA sa barangay Kabuluan, Santa Elena, Camarines Norte noong 8 ng Oktubre taong 2025. Sinabi ng mga taga-suporta ng NPA na kinilala bilang Lorenzo Escartin, Huego, Huna M. Turakin, Elizar B. Villarraza pala, sorry. Rose Ann Postrada ulit alias George, Elmer Huego, Averilla alias Jack, Mark Anthony Talan, Villamin, Egleserio alias Bumol Arey, Egleserio William, at saka ito pa po si Pregonero Regidor, Celestino Manila Napoles, Herwin Hernandez San Roque, Hilario Redota Mendoza, Alex Miranda Paloma, Salvador Ngotob Muheno at Eduardo Lacra Freyo. Ito po, marami po talaga, no? So, binabati namin kayo mga kapatid sa pagbabagong buhay na naghihintay po sa inyo. Ito po ay sila ay naninirahan sa mga barangay ng Itok, Lukbanan, Villa Belen, San Antonio, Mabini at Villa Aurora sa bayan ng Kapalotenga, Camarines. Ano po? So mga kasama, muli ang aming pagbati mula sa pagtupad FR Federation ng Region 4A. Kami po ay binabati kayo, kinukongratulate po kayo, no, mga kasama, para dito sa pagbabagong buhay na ito pong desisyon na ito ay hindi nyo po pagsisisihan. At katulad nga po ng binanggit namin o binabanggit namin dati, ito pong desisyon na ito ay talagang isa sa pinakatamang desisyon na ginawa po natin sa ating buhay bilang dati po tayong mga rebelde. Ano po, mga kasama, ipagpatuloy po natin at panindigan natin ang ating desisyon na dumagay sa tamang landas at tahakin ang mapayapa at maunlad na pamumuhay kasama ng ating pamahalang gobyerno. So muli, congratulations mga kasama at ingat po tayo, ano. Hikayatin po natin yung ating mga natitirang member pa o dating mga kasamahan na nandiyan pa po na patuloy pa rin pong ginagamit, na patuloy pa rin pong nililinlang ng CPP-NPA. Ano po, para tayo po ay magkaisa patungo sa bagong kabanata ng ating buhay at patungo sa kaunlaran. So yun po, congratulations mga kasama. At ito po yung ating ikaapat na topic, ano po. So sa walang humpay na pinagsamang pagsisikap ng tropa ng 85th Infantry Battalion o 85IB, Camarines Norte, 2nd Provincial Mover Force Company, 4th Maneuver Platoon at munisipalidad ng Kapalonga ay bumalik ang nasabing NPA sa mga kulungan ng batas. Dagdag pa rito, ang mga nasabing NPA na sumuko at umatras sa kanilang suporta ay nagpahayag ng kanilang pagpapahayag at kusang pumirma sa sinumpaang salaysay na nagsasaad ng kanilang voluntaryong pagsuko at pagkundina sa communist terrorist group. So ayan po, magandang balita pa rin po ito
May mga kasamahan pa rin na nagbalik loob sa ating pamahalaan na nagkalas na po, ano, bumaklas na sa suporta sa CPP, NPA, NDF, ano po. At isang magandang balita po. At utay-utay tayong nakakahakbang para durugin ang CPP, NPA. At tayo ay makabalik, ano po, yung mga kasamahan natin na nandyan pa sa loob ng kilusan. Tayo po ay makabalik sa ating pamilya at kamtin po natin yung mas matiwasay at mapayapang buhay sa piling po ng ating pamahalaang gobyerno. Ano po? So, pinuri ni Lieutenant General Cirilio Cal Balaoro Jr., Philippine Army, ang commander ng Armed Forces of the Philippines sa Southern Luzon, ang patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na wakasan ang lokal na armadong labanan ng komunista. Pinupuri niya ang katapangan at determinasyon ng mga dating rebelde na bumalik sa larangan ng batas. So ano po, maraming salamat sir. Ako ay, ito po yung banggit niya, no? Ni Lieutenant General Cirilio Cal Balaoro Jr., Philippine Army. Ito po yung kanyang pahayag. Ako ay umaapila sa mga natitirang labi ng NPA na sumuko, mamuhay ng matiwasay kasama ang kanilang pamilya, mga kasama at kanilang pinagkakatiwalaan. Suportahan natin ngayon ang inyong muling pagsasama upang magbigay ng mga pagkakataon para sa kabuhayan, edukasyon at pagpapagaling. Ano po? Sumulong tayo ngayon, hindi bilang mga kaaway o magkaaway, ngunit bilang mga kapwa mamamayan na nakatuon sa paglikha ng isang makatarungan, inklusibo at mapayapang lipunan. So ito po yung pahayag ng ating SOLCOM Commander, Lieutenant General Cirilio Cal Balaoro Jr., Philippine Army. Thank you sir. At dyan po yung ating mga kababayan, nakikita po natin na utay-utay na rin po silang nagbabalik loob sa ating pamahalaan. Utay-utay na po nilang pinipili yung tamang landas. Ano po, sa kabila po ng pagkakalinlang ng mga makakaliwang grupong ito ay nagigising na po ang ating mga kasama, ang ating mga kababayan na magbalik loob. At ito po ay senyales na patuloy po na makakamit natin ang kapayapaan. Ano po? So, ayan po mga kasama. Sana po ay meron kayong napulot na maganda na namang informasyon dito sa ating programa. Ano? At muli, nananawagan kami sa ating mga kababayan o sa aming mga dating kasamahan na magbalik loob na po kayo sa ating pamahalaan. Ibaba niyo po ang inyong mga armas at matiwasay po tayong magbalik loob sa ating pamahalaan at yakapin po natin ang mga magagandang programa ng ating pamahalaang gobyerno. Hindi po tayo pababayanan ng ating pamahalaan. Ano po, tayo po ay bagkos tayo ay tutulungan upang tayo ay makapagkaroon ng magandang simula para sa ating pamilya. Ano po, wag po tayong maniwala sa sinasabi ng mga dating leader natin sa NPA dati na kapag sumuko ang isang rebelde ay magkakaroon ng pagka-torture, ano po, at pahihirapan yung isang sumuko. At kapag nakuha na ng impormasyon ay papatayin, isasalvage din, ano po. So hindi po makatotohanan yan at hindi po talaga totoo yan. Ano po, kami po ang mga buhay na patotoo. Kami po ang saksi, ano po, na wala pong nangyayaring pananakit sa mga kasundaluhan pag ang isang membro po ng CPP-NPA ay nagbalik loob sa ating pamahalaan. Bagkos ay itinatrato nilang maayos at lahat po ng pamamaraan ay ginagawa po ng ating mga kasundaluhan at kapulisan para mabigyan po sila ng angkop na pangkabuhayan para sila po ay magkapagsimula, tayo po muli sila sa kanilang mga sariling mga paa. Ganoon din po ang ginawa ng ating pamahalaang gobyerno sa amin. Ano po? At mga kababayan, nakikita po natin yung mga
paglabag na ginagawa po ng mga front organization ng CPP and PNDF. Malinaw na malinaw po yan na hindi nila layunin na tumalima sa batas na meron po ang ating pamahalang gobyerno. At wag na rin po tayong umasa na ipagtatanggol nila ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Ano po, kagaya lang po nung kapares ng aking binanggit kanina, ay napakasimpleng batas po niyan na dapat nilang sundin, yung pagtigil sa checkpoint, yung pagpasok nila dun sa pagpapaalam nila bago sila pumasok sa isang pasilidad na pagmamayari ng gobyerno. Ano pong ginawa nila, nilabag po nila, hindi po ba? So huwag na po tayong umasa, huwag na tayong maniwala sa mga yan na kagalingan ng sambayan ng Pilipino ang kanilang ay pinaglalaban. So sila ay kumikilos lamang alinsunod sa kanilang sariling interes. At sa interes po ng Partido Komunista ng Pilipinas na napabagsakin ng ating pamahalang gobyerno, na agawin ang pangyarihan pampulitikal ng ating bansa. At yung pangatlo po, yung magtayo ng isang komunistang estado na mayroong sosyalistang perspektiba. So yun lamang po yan. Sila ay nambubulag lang po, binubulag lang nila yung ating mga kababayan para sa kanilang pansariling interes. So magising po tayo sa katotohanan para po dyan sa mga kababayan natin na naniniwala pa rin or malapit nang maniwala dyan sa mga front organization na yan. Huwag nyo na pong ituloy o itigil nyo na po yung pagsuporta nyo sa mga front organization na yan dahil wala pong magandang patutunguhan yan. Nakita nyo naman po o nababalitaan nyo naman po yung mga enkwentro na nangyayari sa pagitan po ng ating mga kasundaluhan at ng mga rebelding NPA. So namamatay po yung mga rebelding NPA na kung saan po dapat, kung sila ay nagbalik loob sa ating pamahalaan, magandang buhay po o maginhawang buhay yung kanilang yung naghihintay sa kanila. So hanggang dito na lamang po ang ating talakayan para sa hapong ito. Sana po ay huwag po kayong magsawa na sumubaybay sa ating programa at para lagi po tayong updated sa mga usapin patungkol po sa seguridad at kapayapaan ng ating bansa. Muli po, magandang hapon po at mabuhay po ang sambayan ng Pilipino.